Isang magpagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kabutihan at pag-iingat at pagpapala. Nakalimutan kong i-clip yung ating mic. Ayan. At patuloy ho niya tayong pinagkakalooban ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang ho sa pangangailangang pisikal, kundi lalo na ang lahat ng mga spiritual na pagpapala ng Panginoon. Patuloy niyang pag-iingat sa bawat isa sa atin at tunay tayo ho ay nagagalak sa Diyos. Welcome po sa ating Time in the Word. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose. Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church. At nawa, ang ating oras ngayon sa salita ng Diyos ay maging pagpapala at hamon sa bawat isa. So bago ho tayo dumako sa atin pag-aaral ng salita ng Diyos, ilan ho ng mga paalala, particularly para sa atin mga kapatiran dito sa JCBC, ay mamaya ho pagkatapos ng atin Time in the Word ay magkakaroon tayo ng ating prayer meeting and we will be using Facebook Room at nawa tayo ho bilang mga magkakapatid ay magkasama-sama. Now, it is not limited sa mga members ng JCBC. If you would like to join us in kamustahan and prayer requests, you can go to our Facebook group. At doon ho namin nilalagay yung link, or you can send a private message to me asking for the link mamaya ho pagkatapos ng atin pong time in the Word. And also, pag-pray ho natin ang ating gawain on Sunday. Nawa ay patuloy ho nating nilalapit sa Diyos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay patuloy na maging masipag at matapat na tupdin yung sinabi ng salita ng Diyos na huwag pabayaan ang pagkakatipon-tipon, magpalakasan sa isa't isa, to consider one another, to encourage one another, and to provoke one another to love and to good works. Nawa lahat ng yan ay maging totoo tuwing nagsasama-sama tayo during the Lord's Day, Sunday, and also nawa tayo ho ay tunay na masamba natin ang Panginoon. So I would like to encourage, right now, ngayon pa lamang ay naghahanda tayo. Sabi nga ho ng isang mga ngaral, the first 6 days, from Monday to Saturday should be a preparation to worship on Sunday. And also, the worship on Sunday is a foundation para ho doon sa susunod na 6 na araw. So, nawa, yun pa lamang po ay nananalangin na tayo, hinihingin natin ang tulong ng Panginoon para ho sa ating pagsamba this coming Sunday, Lord's Day. Okay, so ilan lamang po yun sa ating mga reminders, and pag-pray ho natin ang bawat isa, pag-pray natin ang mga kapatiran natin may mga karamdaman. Again, kung meron ho sa atin na may mga karamdaman, hindi ho omniscient ang inyong pastor, kailangan ko gusto ko malaman, please tell me, text me, call me, PM me, para maipag-pray po namin kayo at sa biyaya ng Panginoon, kung may maitutulong man ay makatuwang po kami sa inyo. So I want that. Gusto ko po na malaman, gusto ko po na ipanalangin. And also, kung meron mo may mga birthdays and anniversaries, hindi ho para makikain kami, walang ganun. Kung hindi para lang makipagsaya kami sa inyo at purihin ang Panginoon sa katapatan niya at kabutihan niya sa inyong mga buhay or sa inyong mga mahal sa buhay. Okay, so yun lang ilan sa mga reminders natin. Tayo muna ay dumako sa isang panalangin bago tayo dumiretso sa atin pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa pagmamahal mo, sa pagliligtas mo sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa katotohanan ito. At salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan, ang aming kaligtasan na ito ay secured, na hindi maaaring mawala, hindi maaaring pumalya,
sapagkat ikaw, O Diyos, na gumawa nito at may hawak nito ay hindi papalya. Na ikaw, Panginoon, ang mag-iingat sa amin hanggang kami ay umuwi sa iyo. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. At tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na mamuhay, lumakad ng nararapat na lakad sa pagkatawag mo sa amin, sa iyong pagkaligtas sa amin. O Ama, mahabag ka po. Mahabag ka po sa aming mga kapatiran na nandoon ng mga karamdaman, nandoon ng mga mabibigat na problema. Lord, alam mo po ang mga ito. Nawa ikaw bigay ng wisdom at nawa ang mga problema, karamdaman, luha, sakit na ito ay maging pagpapala sa paraan na ito'y magtulak sa kanila palapit sa iyo. Ama, ikaw po nawa ang patuloy na kumilos. Ipaalala mo po na ikaw ang Diyos na soberano na may hawak ng lahat. At ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ama, pahabag ka rin po sa aming bansa. Pahabag ka po sa aming Pangulo. Una, O Diyos, mahabag ka po nawa sa kanyang kaluluwa. Iligtas mo po siya. Ganun din, O Diyos, bigyan mo siya ng karunungan upang patuloy na pamunuan ng aming bayan. At tuparin ang obligasyon na inatang mo sa kanya. Ikaw po nawa ang mahabag. Maging sa mga kasama niya na namumuno sa aming bayan. Ganun din po, O Diyos, patuloy sa aming mga kababayan, lalo na sa aming mga kapatiran, naramdam pa rin ang epekto ng mga dagdaang bagyo. O Panginoon, malapit kami sa iyo at hinihingi namin ang iyong tulong, ang iyong biyaya po para sa kanila. Ngayon, O Diyos, hiling namin ang patuloy mong paggabay at pagpapala. Hinihingi namin ang liwanag mula sa iyo. Dahil tunay, liban na ikaw ang magbigay ng liwanag ng mga bagay na ito na aming pag-aaralan ay manatiling dilim. At liban na ikaw magbukas ng aming mga mata, hindi namin ito makikita. Bigyan mo kami ng pangunawa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba. At kung kinakailangan, O Diyos, itama mo, sawayin mo ang mga bagay na mali sa aming buhay, sa aming kaisipan. Gamitin mo ang iyong salita ngayong makapangyarihan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli ho, welcome po sa bawat isa. Tayo ho ay nagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Marks of a True Christian. Mga marka ng tunay na Kristiyano. And alam ko ho sa ating mga kapatiran sa JCBC, this sounds familiar dahil almost 1 year natin itong pinag-aralan sa ating Sunday school. But I would like to encourage you na don't tune off dahil, yun naman pala ulit. But kagaya ho ng pag-aaral natin last Wednesday as I revisited itong lesson na ito, hindi mga bagong katotohanan, kundi sa biyaya ng Diyos ay medyo mas lumalalim, medyo mas lumalawak. At ako mismo ay nakikinabang sa mga pag-aaral na ito and I hope na kayo rin naman po. So patuloy ho natin at mag-review lamang ho tayo bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Pinag-aralan ho natin sa ating pag-aaral ang mga biblical warnings. Nandun ang mga babala ng salita ng Panginoon. Sabi nga ho sa Hebrews, take heed lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So again, nanggaling ho ang ating pag-aaral sa katotohanan na maaaring ang isang tao ay nagpapakilalang Kristiyano, ang isang tao ay kasama ng mga Kristiyano. Matthew chapter 7, ang isang tao ay bukang bibig niya ang pangalan ni Jesus at nandun ang paglilingkod kay Jesus. Nevertheless, ang kanyang maririnig sa huling araw ay magsaliyo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasa. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo tupa. Hindi kayo akin. It is possible na merong mga tao na nasa loob ng church that they are deceived into thinking that they are saved.
At ang ating pinag-uusapan ay ang mga tao, particularly mga taong nasa church na kung saan nandoon ang tamang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And then also, we looked at the imperatives, yung mga utos ng Biblia, utos ng Diyos. There's that command to examine na ating siyasatin, yung ating sarili, ating imbestigahan yung ating sarili kung tayo nga ay nasa pananampalataya. And then, nandun din na prove your own self, subukin. So those are imperatives. Subukin natin yung ating sarili kung tayo nga ay mga anak ng Diyos. And also, sabi nga ho ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 10, give diligence to make your calling and election sure. So it falls upon us. Nasa atin, inuutos sa atin, obligasyon natin bilang mga Kristiyano, and also it is to our benefit na talagang pag-aralan natin ito at tayo ay magkaroon ng tunay at biblikal na kasiguraduhan na tayo nga ay mga anak ng Diyos, na tunay na mananampalataya ni Jesus. We defined and looked at two important terms. Una, yung security of our salvation. Pinag-aralan natin yan. And we saw na ang ating kaligtasan ay secured. Ito ay sinigurado ng ating Panginoon. Ito ay iniingatan ng ating Diyos at hindi ito maaaring mawala sapagkat ito ay nakabase sa gawa ng Panginoon. Nandoon ang presensya ng banal na Espiritu na gumagarantiya na tayo ay kabahagi sa muling pagkabuhay. Handoon ang pagdedeklara o pag-aaring ganap ng Ama sa mga mananampalataya, kaya wala nang makakapaghabla na magiging successful na maglulundo sa pagpaparusa. And then lastly, wala nang makakahatol sa mga na kay Kristo Jesus sapagkat si Jesus ang namatay, nabuhay muli, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. So our salvation is secured. Hindi ito maaaring mawala. And may I invite you to other passages. As I've said, maraming mga talata sa Biblia na nagsasaysay ng kasiguraduhan na ito, ng seguridad ng ating kaligtasan. Nevertheless, pinuntahan lang natin yung nasa Romans 8 sapagkat doon napakalinaw at nandun yung theological foundation. Hindi lang siya wishful thinking. As punta natin sa 1 Peter. 1 Peter, at alam ko ho, sa ating mga kapatiran, magiging familiar ito because we are going through 1 Peter. At sa biyaya ng Diyos, nasa 1 Peter chapter 5 na ho tayo sa ating mga pag-aaral o pangangaral tuwing Sunday morning. So sa 1 Peter chapter 1, simulan natin sa verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ito po ang sabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So take note of that. Merong grupo ng mga tao, those, yung you, at ang sabi sa verse 5, who are kept by the power of God. So the one that is kept by the power of God is not our inheritance, but the inheritors, yung mga magmamana. At ito, mga tagapagmana na ito ay iniingatan, are kept by the power of God. And ang sabi, through faith unto salvation, ready to be revealed. Kailan? In the last time. So, hindi po pwedeng mawala. Itong mga tao na niligtas ng Panginoon, verse 3, they were born again into a living hope, a lively hope, I cannot be unborn again. Their salvation cannot be lost. They are kept. We are kept by the power of God, and it's ready to be revealed in the last
time. So, hindi po pwedeng may mahulog. Hindi po pwedeng, hindi mangyayari na merong mawawala. Sapagkat ang nag-iingat sa atin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Sabi nga ho ng isang mangangaral, si John MacArthur, if we can lose our salvation, we will. If I can lose my salvation, I will. That is, ang implication ho noon, kung ako ang nag-iingat at pwede kong maiwawala ko. But the point is this, mga kapatid, ang nag-iingat ng ating kaligtasan, ang nag-iingat sa ating mga ligtas, ay walang iba kung hindi ang Panginoon mismo. Another passage na magandang tingnan natin ay sa John chapter 10. Again, these are familiar words, pero maganda na marinig natin muli at mabisita to be refreshed para din tumatag pa tayo, ma-remind tayo at also purihin natin ang Diyos sa katotohanan ito. John chapter 10 and verse number 27. Ano po ang sabi sa John 10:27? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Now, basahin lang natin yung ilang mga verses before this. Dahil madalas sinis po na sa verse 27, pero gusto ko lang tingnan natin saan ang galing itong sinabi ng ating Panginoong Hesus na ito. Simulan sa verse number 25. Jesus answered them, particularly ang tinutukoy ni Jesus ay yung mga religious leaders na kausap niya. And Jesus answered them, I told you, and ye believed not. Well, ang tanong nitong mga tao, ikaw ba ang Kristo? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ng malinaw. Ang sabi ni Jesus, sinabi ko na sa inyo. Pero ayaw niyong manampalataya, ayaw niyong maniwala na ako nga ang Mesiyas. Pero ang sabi ni Jesus ay ito, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. So, nahandoon ang pangangaral ni Jesus, nahandoon ang mga himala na gawa ni Jesus, at lahat ng ito ay nagsusumigaw, ebidensya na siya ang Mesiyas. Pero ang sabi niya sa verse 26, but ye believed not. Hindi kayo sumampalataya. At ano ang dahilan na sinabi ni Jesus ng hindi nila pagsampalataya? Hindi dahil kulang ang ebidensya, hindi dahil malabo ang pangangaral. Nasaan? Ano ang dahilan? Ang sabi niya, ye believe not because ye are not of my sheep, as I said unto you. Dahil hindi ko kayo mga tupa, at doon darating yung contrast na ipapasok ni Jesus, yung hindi niya tupa, kahit gaano kaliwanag ang pangangaral, kahit gaano kalinaw at kadami ang ebidensya, hindi sila maniniwala, hindi sila sasampalataya, sapagkat hindi sila tupa ni Jesus. At ang sabi ni Jesus sa verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. That's the difference. Doon nanggaling yung verse 27. But ang gusto kong makita ngayon natin dito, ang sabi niya sa verse 28, so yung kanyang mga tupa, dinidinig ang kanyang tinig, at ang implication nun, sumasampalataya sila at nakikilala sila ni Jesus at sumusunod sila kay Jesus. At ang sabi niya, and I give unto them eternal life. And they, sino yung they? The sheep. Sino yung sheep? Mga sumasampalataya sa Kanya. At ang sabi, they shall never perish. Yung tupa ni Jesus, hindi kailanman mapapahamak, neither shall any man or any pluck them out of my hand. Walang makakaagaw sa kanila sa kamay ni Kristo. Again, going back sa 1 Peter chapter 1 verse 5, dahil ang nag-iingat sa atin sa mga tupa ay walang iba kung hindi ang pastol, si Kristo. Kaya hindi po pwede na pumalya ang ating kaligtasan, ang seguridad ng ating kaligtasan, sapagkat kapag tinanggap natin na maaaring mawala ang kaligtasan, that means na maaaring pumalya si Jesus, ang Ama at ang banal na Espiritu,
So, hindi ho yun maaari. At ang sabi niya pa sa verse number 29, "My Father which gave them me is greater than all." So, yun daw mga tupa ni Jesus. Well, paano naging kanya yun? Well, binigay sa kanya ng Ama. Binigay sa kanya ng Ama at papasok yung katotohanan at napakagandang katotohanan na bago pa lalangin ng Diyos ang sanlibutan, kanya na tayong pinili para sa kanyang sarili at ibinigay kay Kristo. So narito, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Walang makakaagaw. Sabi ko nga ho sa ating church, si Satanas man ay magsama ng 10,000 mga aripores, hindi sila makakaagaw ng kahit isang tupa sa kamay ni Kristo. Wala, hindi maaari. So, the security of our salvation. So, we just added some more passages mula doon sa ating mga nakaraang pinag-aralan. And then we started our discussion about the assurance of our salvation. So, kanina, yung seguridad, ito ay secured na secured because it is the work of God and it is protected. We are protected by God. We are kept by the power of God. Ngayon naman, yung kasiguraduhan, yung assurance natin na kung ako nga ba ay na kay Kristo Jesus, ako nga ba ay ligtas, ako nga ba ay isang tunay na Kristiyano. At nakita ho natin na ito ay isa sa mga pangunahing biyaya ng Diyos sa atin kung tayo ay tunay na mananampalataya, ang pagkakaroon ng katiyakan na tayo nga ay na kay Kristo Jesus. At nakita ho natin na ito ay posible. Kagaya ng inutos ng Panginoon, 2 Peter 1:10, "Make your calling, be diligent to make your calling and election sure." So that implication na ating kinuha doon, it is possible to be sure. It is possible. Ang dami ho nating taong nakakausap na sinasabi, walang makakaalam, malalaman mo lang pag nandun ka na. Well, no. No. This is the greatness of true Christianity. We can know, we can be sure. Actually, we must be sure. Pwede nating malaman at dapat nating siguraduhin na tayo nga ay tunay na ligtas. Sa 1 John chapter 5 verse 13, sinabi mismo ni Juan ang rason ng pagsulat niya ng book of 1 John. "These things I have written unto you that believe on the Lord Jesus Christ, that ye may know, that ye may be assured of." Yun yung force noon. "That ye may be assured of that ye have eternal life." Masigurado nyo na kayo nga ay merong buhay na walang hanggan. And that is the very aim of John in writing 1 John. Kaya mapapansin niyo ho, in the long run ng ating pag-aaral ay madalas tayong magbabalik-balik sa 1 John because that is one of the main reasons or goal ng writing ni John ng book of 1 John. So it is possible. Nahandoon yung utos sa atin ni Apostol Pablo ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 13:5, "Examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves." So kailangan nating siyasatin yung ating sarili. Kailangan nating patunayan, alamin talaga, subukin na tayo nga ay tunay na ligtas. And ano yung gagawin natin pang subok? Para bang ginto, kukuha ka ng suka. Kung meron sanang banal na suka na pwedeng ibabad ng Kristiyano at makikita mo kung Kristiyano siya nga ba o hindi. Well, wala hong ganoon. Pero meron tayong salita ng Diyos at ito ang ating pagbabasihan. Dito natin titignan. At primarily, titignan natin paano ba dinescribe, paano ba nilarawan ng salita ng Diyos ang isang Kristiyano. Isang magandang halimbawa dito, sabi ko nga nakaraan, ay para bang pag pumunta ka sa bangko, madalas may mga poster sa bangko, may nakalagay dito, ito ang tunay na pera. At narito ang 7-10 katangian ng tunay na pera. Narito naman ang peking pera. At dapat tingnan mo kung nahandoon yung mga katangian ng tunay na pera. At pag nandun yung mga katangian, totoong pera nga ito. Pero kung yung mga katangian na yon ay wala,
Meron kang magandang rason para magduda, or you can even arrive in a conclusion na peke nga ito. Peke nga ito. Mukhang pera. Nung una, naniniwala akong pera, pero nung tinignan ko, ang mga katangian ng tunay na pera ay wala sa kanya, well, hindi siya tunay na pera. The same sa atin hong pag-aaral. Maaaring yung iba, lumaking naniniwalang sila'y Kristiyano, pero pag tinignan sa salita ng Diyos ang makakatangian ng tunay na Kristiyano at inilapat sa kanilang buhay, sa kanilang kalagayan, sa biyaya ng Panginoon, nawa magliwanag ito at makita ang kalagayan na maaaring hindi nga tunay na mananampalataya ni Kristo. And what is the benefit? Well, matatapos yung maling paniniwala na sila nga'y tunay na Kristiyano. At ito ay nawa ay gamitin ng Diyos para itulak kayo, itulak siya palapit kay Kristo na tanging tagapagligtas at tunay ngang sumampalataya sa Ebanghelyo. As I've said, it's one of the goals ng atin hong pag-aaral. So, we went to number one. Number one, how will you know? How will you examine? How will you prove yourself whether you are truly saved? So, number one, there must be genuine faith in the genuine gospel. There must be genuine faith in the genuine gospel. At dapat nahandun pareho. Nandun ang totoong pananampalataya sa totoong ebanghelyo. At kung isa lang ang totoo, iyon ay magdadala pa rin sa impyerno. Totoo man ang pananampalataya, pero sa peke o pilipit na ebanghelyo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians, Christ has no effect to you. Walang pakinabang sa iyo si Kristo. That is, wala kang kaligtasan. Maaaring totoong pananampalataya mo, pero totoo sa peking ebanghelyo. Or, maaari naman na naroon ang pagkaalam mo sa totoong ebanghelyo, pero hindi tunay ang pananampalataya. Balikan lang ho natin sa 1 Corinthians chapter 15. And I hope this will serve as a warning and also personal, mga kapatid, ito ho ang isa sa mga takot ko bilang tao and panalangin ko sa Panginoon dahil ang aking anak na si Timothy Paul ay lalaki. Sa biyaya ng Diyos, lalaki siya Sunday after Sunday, Sunday after Sunday, maririnig niya ang ebanghelyo. There are those people na nagkakamali na akala nila porkit alam nila ang ebanghelyo, ligtas na sila. Ang sabi ho ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, well, simulan natin sa verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. So, inuulit niya ang ebanghelyo na ipinangaral niya na dati. So, take note, ang preacher, ang nangaral noon at ang mag-uulit ngayon ng ebanghelyo ay si Pablo. So, it is the genuine gospel, no question. Pero ang sabi niya sa verse 2, by which also ye are saved. So they are saved by the gospel. At ang sabi niya, if ye keep in memory what I preach unto you. Again, unfortunate translation ng King James, wala dapat yung word na memory na yon. If ye keep, if you hold on to, that pertains to the perseverance of faith. If ye keep that which I have preached unto you. At ang sabi ni Pablo, unless ye have believed in vain. So, pwede palang marinig ang totoong ebanghelyo and initially magkaroon ng profession, magpahayag ng pagtanggap o pananampalataya dito. Pero pwede palang mangyari na yung palang pananampalataya na yun is in vain. Not true. Hindi totoong pananampalataya. So again, maaaring genuine gospel but what? Ungenuine faith. And there is no salvation. So there must be genuine gospel or genuine faith in the genuine gospel. Totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. At ini-stress natin yung tunay na ebanghelyo. Why? Dahil ang daming peking ebanghelyo. Ang daming nagpipilipit sa ebanghelyo. It must be by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Yun lamang. Nahalaga yung mga adjective na alone, alone, alone. Sapagkat
maraming nagdadagdag. Christ plus religion, Christ plus sacraments, Christ plus good works. At ang sabi nga ho ni Pablo, that is a perverted gospel. Perverted gospel. At kung sakaling ganyan ang sinasampalatayanan, they are fallen from grace. That is, hindi sila nawala sa kaligtasan. Kung hindi, they are not saved at the very beginning. So there must be genuine faith in the true or genuine gospel. So isa sa mga una kong itatanong is, is your faith genuine? And then pangalawa is the gospel that you believe in, the true gospel. Yun ba ang totoong ebanghelyo? And again, mga kapatid, ang daming nagpo-profess as believers. Ang dami sa pananatingin nagpapakilalang born again. At sa dami, it's almost always sinusubukan ko ho na tignan, talaga bang ang dami nagpapakilalang Kristiyano. Ang dami. Merong one time na nakakausap ako, tinanong ko siya, siya ba'y Kristiyano? Siya da'y Kristiyano? Saan siya nag-church? Sinabi niyo yung pangalan ng church niya. Ganun ba? Sila daw faithful doon, naglilingkod. Salamat sa Panginoon kung ganun. Pero tinanong ko siya kung, kuya, pag yung anak mo nagtanong sa'yo, paano siya pupunta sa langit? Paano siya maliligtas? Anong sasabihin mo? Ang sabi niya, kailangan niya magpakabait. He claims to be a Christian, but he is not a Christian. Ang salvation niya is not by grace through faith, but by works. But he is claiming to be born again. He is claiming to be a Christian. So it's not enough to claim. There should be, nandun dapat ang tunay na pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Number 2, pinag-aralan ho natin last time sa atin hong pag-aaral. Number 2, there is, in a true Christian, there is a radical supernatural change. Merong matindi at supernatural, kakaiba, spiritual na pagbabago. At kagaya no sinabi ko ho, itong pangalawang punto ho na ito ay hindi siya more on marka, kung hindi more on foundation ng mga marka. Ito kumbaga sa puno, hindi ito yung bunga, kung hindi ito yung ugat. Na doon lalago yung katawan, yung mga sanga at mga dahon, at lalabas yung mga bunga dahil doon ang ugat. At ang sabi ho ni Apostol Pablo, and we looked at 2 Corinthians 5 verse 7, at tignan natin yung konteksto nitong verse na ito. At sa akin ay isang napakagandang naging pag-aaral. Hindi dahil akong nagturo, kundi ako'y namamangha dun sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So if we may open your Bibles please sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, at kung hindi namin kayo kasama last Wednesday, I hope kahit papano ay sa review hong ito ay makuha nyo pa rin ho yung aming or much better i-view nyo ho yung pag-aaral last Wednesday. Ang sabi ho 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. At madalas, sabi ko nga ho, ay ginagamit ang verse na ito, and I have done that. Nagawa ko ho yun sa maraming pagkakataon. Ito yung kino-quote ang verse na ito. Madalas, ginagamit ito na ini-imply na dapat may pagbabagong nakikita sa buhay mo. And yes, dapat may pagbabagong nakikita sa buhay mo. Pero hindi yun ang pinakadinidiinan, hindi yun ang pinakabigat, hindi yun ang pinaka-sinasabi ng talatang ito. At pinag-aralan natin yung konteksto, tignan natin yung mga verse na pinanggalingan nito. At nakita ho natin na ang pinapatungkulan nito ay isang panloob, internal, spiritual, supernatural, radical change na ginawa ng Diyos sa isang tao na tunay na sumampalataya kay Kristo. Again, itong pagbabagong ito ay hindi pagbabago na ginagawa ng tao, hindi yun na tinutukoy dito, kung hindi sa isang radikal, daglian, if I may use again the word definite, sigurado na
pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tunay na sumampalataya. We have seen mula sa Ezekiel 36 verse 25, 26, 27 na ito ang fulfillment ng New Covenant na ang sabi ng Panginoon, huhugasan ko kayo. Ang sabi ng Panginoon, yung pusong bato, papalitan ko ng pusong laman. Ang sabi ng Panginoon, ilalagay ko sa inyo ang aking spirito at kayo ay palalakarin ko sang-ayon sa aking mga palatuntunan. Again, it is God working, God working, God working. Dun sa New Covenant, it's I. Napakaganda na pangako. At ito, ang katuparan nito ay doon sa isang tao na tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Imbitahan ko lang ho kayo sa Ephesians. Again, familiar verses. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse number 8. Alam ko ho, marami sa atin ang maaaring ma-cite from memory ang verse na ito o mga verses na ito. Ang sabi, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So, alam na natin ito, biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Wala tayong maipagmamalaki at sinadya ng Diyos na ganun ang kaparaanan ng kaligtasan para wala tayong maipagmalaki at na lahat ng papuri ay sa Diyos pupunta. Verse 10, "For we," sino yung we? "Those who are saved by grace through faith, are His workmanship." And that word workmanship sa Greek ay pwede siyang i-state as we are His product. Tayo ay produkto ng gawa ng Diyos. Produkto ng Diyos. At ito daw, produkto na ito ng Diyos ay ginawa, created in Christ Jesus, nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, at ang disenyo nitong gawa ng Diyos na ito is unto good works. Yun yung disenyo. Halimbawa ay merong, naalala ko ho, nung nanood ako ng isang clip sa YouTube, kumbaga yung mga accidental inventions. Isa sa mga naaalala ko ay ang microwave oven, na ang microwave oven ay naimbento, it's a byproduct of World War II. Kung kayo mahilig gumamit ng microwave oven, World War II ang pinanggalingan, nagde-develop sila ng radar, yun ang gustong magamit, gustong gawin ng mga engineer na gumagawa, at yun daw, isang engineer may baong chocolate sa kanyang bulsa, at ginagawa nila, tinesting nila yung makina, napansin niya, natunaw yung chocolate, at doon na nakita na yung wave, yung ini-emit ng machine ay pwedeng magpainit. That is the start of the microwave oven. So, nung una, ang disenyo niya ay to detect yung mga radar, to detect far away objects. Pero ngayon, ang microwave oven ay nakadesenyo para magpainit. At kapag binuksan mo yung microwave, nilagay mo doon yung pagkain, sinarado mo, pinaandar mo, umandar, pero pagbukas mo, kagaya nangyari ho sa nanay ko, pagpuha niya, uy, malamig pa rin. Hindi yun ang kanyang disenyo. May diferensya. May problema. At yun yung gusto kong puntuhin. Ang disenyo ng Diyos sa isang produkto niya, niligtas niya in Christ Jesus. Not just by mere creation. Yes, we are God's creation. Nung nilalang niya tayo, pero ito ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. We are saved unto good works, at ang sabi ng salita ng Panginoon, which God had before ordained that we should walk in them. Ito yung inordina ng Panginoon, ito yung dinisenyo ng Panginoon. Doon tayo lalakad bilang Kristiyano. And lahat ng yun, because we are the work of God, workmanship of God. We are the product of God. We are new creation of God. At sabi ko nga ho, this is more of a foundational truth. Bakit sigurado? Bakit natin matitiyak na merong magbabago sa buhay ng isang tunay na Kristiyano? Bakit
sigurado na hindi siya mananatili dun sa dati niyang lakad, sa dati niyang kalagayan, sa dati niyang kaisipan, sa dati niyang pagmamahal, sa dati niyang pamumuhay sa kasalanan? Bakit siguradong hindi siya mananatili doon? Because he is a new creation of God in Christ Jesus. And this new creation is, I will use the word siguro sa technology, programmed. He ordained unto good works. And we can say na yung mga susunod na pag-aaral natin is just a delineation, pagliliwanag, what are those good works? Na magpapakita, magpapatunay na yes, God really worked. God really saved. Nagligtas talaga ang Panginoon. Ako talaga ay tunay na Kristiyano at narito yung mga ebidensya. So, anong punto? Because a true believer is the product of God's sovereign saving grace, it is certain that the biblical marks of a true Christian will exist and will be manifested in the life of the child of God. Sapagkat ang totoong mananampalataya ay produkto ng soberanong nagliligtas na biyaya ng Panginoon. Ito, nandoon ang kasiguraduhan na ang mga biblikal na marka ng tunay na mananampalataya ay makikita sa buhay ng isang totoong anak ng Diyos. Sigurado ho ito. Sabi nga ho ni Pablo sa Philippians 1:6, being confident. Nandun yung kumpiyansa niya. That he which began a good work, it is God who began a good work, will perform it until the day of Jesus Christ. That's how confident we are. Because it is God who worked. Ang Diyos ang gumawa. So this true supernatural work of God is true. Ang supernatural work na ito ng Panginoon ay totoo sa sinumang tunay na sasampalataya, anuman ang nationality, anuman ang kultura, anuman ang social status, anuman ang educational background, anuman ang religious upbringing, anuman ang physical situation, disability, or illness, or anuman ang kanyang kalagayan, nasan man siya, sino man siya, he is a new creature if he is in Christ. Ito yung pundasyon ng mga susunod na pagbabago. Dito manggagaling. Ito yung dahilan kung bakit may lalabas na mga ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. Hindi dahil mas malakas lang ang pananampalataya natin, o mas mabait lang tayo, mas marami lang tayong alam. No. It is rooted from, ito yung nag-uugat, ng gagaling sa katotohanan that God had worked. Ang Diyos ay gumawa at ang gawang ito ay napaka-radikal, napakatindi. Hindi ka lang basta dinagdagan, binudburan. Alam niyo ho, yung nagluto ka, medyo na iba ang lasa, dagdagan mo ng konting ganito, okay na. Hindi lang ganun ang ginawa ko, kundi new creation in Christ. New creation. At itong dakilang katotohanan na ito ay tunay na maaaring magpalaya sa maraming nabibihag. What do I mean? Marami hong nabibihag sa mga maling kaisipan. Ano yung maling kaisipan? Halimbawa na lamang ho, yung maling kaisipan na, ganito kasi ako pinalaki Nagpapakilala na siyang Kristiyano, pero ganun pa rin ang pamumuhay niya kasi ganun na ako pinalaki. Ganun ako lumaki. Ito yung background ko. Ito yung minana ko. Yun yung minana kasi, namana kasi. Well, hindi ba mas makapangyarihan ng panibagong creation, produkto ng Panginoon kay Kristo Jesus, kaysa doon sa mga minana? Hindi ba mas magiging malakas, mas magiging matindi yung epekto ng gawa ng Diyos sa buhay ng tao kaysa dun sa epekto ng social background niya, o social status niya, o educational status niya? Doon mas matindi, doon manggagaling. Habang pinag-aaral ko, wow, napakaganda. Sapagkat meron akong mga kilala, yes, totoong Kristiyano, pero nandun pa rin, nabibihag sila nung kaisipan na
Ganito kasi ako pinalaki ng mga magulang ko. Ito kasi yung naranasan ko noon. Hindi mo maintindihan, Brother Paul. Ito kasi yung nangyari dati. Okay. Hindi ko sinasabing walang epekto. Hindi ko sinasabing walang bearing yun. Pero kung may pinakamatinding epekto, may pinakamatibay na dapat na may bearing sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, he or she is a new creation in Christ Jesus. Ano man yung dati, ano man yung pinagdaanan, ikaw ay isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. So if you're in Christ, you are a new creature. Naalala ko ho, may isang young people dati sa church, long ago, halos mapaaway siya sa loob ng jeep. Kasi meron siyang tinignan sa paraan na hindi maganda. Tinarayan niya, sa madaling salita. This is a true story. Tinarayan niya, muntik siya mapaaway sa loob ng jeep. Hindi ibig sabihin hindi siya Kristiyano, pero ang sabi niya ito, ano magagawa ko? Ganun talaga ako. At nag-remain sa akin yung sinabi ng young people na, ano magagawa ko? Ganito talaga ako. Ganito na ako eh. Again, I'm not saying that they are not true Christians, pero nabibihag sila ng kaisipan ng sanlibutan na, well, ganito ka na talaga. You must be true to yourself. Pero nais ko ho ipaalala sa atin bilang mga Kristiyano na dito ang napakaganda at napakamakapangyarihang katotohanan. We are a new creation. Tayo niligtas ng Panginoon. At again, ba't ko dinidiinan ito? Ito ang magiging pundasyon or ugat ng ng mga marka na lalabas. Because we are a new creation of God, therefore, susunod na ito yung mangyayari. Inaasahan ito dapat. Why? Because we are a new creation. At hindi ito, hindi po pwedeng hindi. Inaasahan ito. Dahil ito ay gawa ng Panginoon. Now, let me just put a caveat dito muna. There will be a differing degree. As we have said, sa pagdating sa assurance ng salvation, sapagkat ang Kristiyano ay iba-iba ng antas ng paglago. Also, in this, the manifestation nitong new creation na ito, yung magiging, yung lalabas sa mga marka sa buhay ng isang bagong nilalang ng Panginoon, iba-iba yung degree. Pero again, ang punto ay lalabas at lalabas at lalabas. At dinidiinan ko lang and I hope that the point is getting across. Ikaw na Kristiyano na maaaring ang iniisip mo, ganito na kasi ako pinalaki, yun kasi yung minana ko, yun yung background ko, yun yung past ko, at ang hindi Pasko yun yung nagdaan ko. Okay? At yung mga bagay na yun ang nagdidikta ngayon kung paano ka namumuhay. Yun ngayon yung controlling factor sa buhay mo, kaya ka ganito. Again, I hope itong kalayaan, itong katotohanan ito yung magpalaya sa iyo. If you're in Christ, you're a new creation of God. Hindi ka dapat makulong dun sa mga Yes, may factors yon. Yes, may epekto yon. Pero let this be the domineering factor. The truth, ang katotohanan, na tayo ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. At dahil tayo bago nilang kay Kristo Jesus, so bibigay ko yung number 3 na marka ng isang tunay na Kristiyano. Because we are a new creation in Christ, and coming back from dun sa sinabi ng Panginoon sa New Covenant, Ezekiel 36 verse number 26, I will give them a new heart. Yung puso na bato, paparitan ko ng pusong laman. Number 3, mark of a true Christian. So number 1, there must be genuine faith in the genuine gospel. Number 2, there is a radical, supernatural, spiritual change. Number 3, there is a change in the heart. There is a change in the heart.
sa isang totoong Kristiyano, may pagbabago ng puso. May pagbabago ng puso. Again, Ezekiel 36 verse 26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, ang contrast doon ay yung pusong bato at yung pusong laman. Yung pusong bato ay walang pakiramdam, yung pusong bato ay matigas, itong ipapalit ay pusong laman, buhay, may pakiramdam, malambot, at ito ay pumapatungkol sa puso na meron ang isang totoong Kristiyano sa Panginoon. Ang sabi nga ho sa 1 John, puntahan natin sa 1 John chapter 4, and as I remember, ay medyo naalud na natin ang katotohanan ito, medyo nahagingan na natin ang katotohanan ito. 1 John chapter 4. Ayun. 1 John chapter 4 verse 19. Again, this is a cause and effect. Kung sa mga mahilig sa science, there's always a cause and effect. Kung merong epekto, merong sanhi. Merong sanhi, merong bunga, merong epekto. At dito sa verse na ito, let us determine what is the cause and what is the effect. Ang sabi ni John sa 1 John 4:19, we love Him. We love Him. Now, is it a cause or is it an effect? Well, basahin natin ng buo. Because He first loved us. And as we have said, ang pagmamahal ng Diyos sa bagong tipan, particularly in the context ng pagsulat ni John, sa 1 John chapter 4, verse number 9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So itong love ng Diyos na ito is the saving love of God. At ang sinasabi ni John dito sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. At ang understanding noon ay dahil na tunay mong naranasan, sinampalatayanan mong totoo ang pagliligtas ni Jesus, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Naranasan mo yung pagmamahal na yun ng Panginoon. Naging totoo sa iyo yung pagmamahal ng Panginoon na yun nung sumampalataya ka kay Kristo. Ano ang resulta noon? We love Him. Ang isang totoong Kristiyano, mahal niya ang Diyos. Ang isang totoong Kristiyano, mahal niya ang Diyos. Hindi ito maaaring mawala. Hindi ito maaaring magkamali. Actually, napakatalim ng mga salita ng Panginoon sa isang taong walang pagmamahal sa Diyos. Actually, sa Bible, pag sinabing walang pagmamahal sa Diyos, it is tantawag, hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano. Ang sabi ho ni Paul sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 16 verse 22, if any man, kung sino man, kahit siya pa'y pastor, siya pa'y maraming alam sa teolohiya, maaaring tuwid na tuwid ang doktrina niya, maaaring pagtingnan mo siya, he's a morally upright person, lamang simbahan, relihiyoso. But if any man, sabi ni Paul, 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, Maranatha. It sounds familiar, yes. Sa Galatians chapter 1. If anyone preach any other gospel, let him be anathema. It's speaking about the judgment of God falling upon the person. Siya ay patungo sa kapahamakan. Siya ay patungo sa hatol ng Panginoon. At ang sabi ni Pablo, sino mang hindi nagmamahal kay Kristo, patungo siya doon. At kung meron na pangunahin at hindi ito maikakaila, yes, pwede mong pekiin ang panlabas. Pwede mong pekiin or magkunwari na ikaw ay lamang simbahan. Pwede kang maging relihiyoso.
And ang ating bansa ay punong-puno ng napakadaming taong relihiyoso. Pero hindi nagmamahal sa Diyos. Now, bigyan lang natin ng konting, sa ilang minuto na natitira ho sa atin, bigyan natin ng larawan. Brother Paul, ano bang ibig sabihin nito ng pagmamahal sa Panginoon? Well, una, hindi lang ito yung basta, love ko si Lord. Hindi lang ito basta feelings, but there will be emotions. So number one, ang pagmamahal sa Panginoon, there will be longing for God. There will be longing for God. Nahandoon yung desire. Handun yung pagnanasa mo sa Panginoon. Let me stress this, sa Panginoon mismo, hindi lang sa mga bagay na pwedeng ibigay ng Panginoon. At tama ho ang sinabi ng isang theologian, maraming tao nagkakamali dahil hinahanap nila ang mga bagay na makukuha nila sa Diyos, na pagkakamala na yung paghahanap nila ng mga bagay-bagay na yon ay napagkakamala nilang hinahanap nila ang Diyos. Alam niyo ho yung madalas natin sinasabi sa church, maraming humahanap kay Mayor. Hindi dahil mahal nila sa Mayor. Hindi dahil gusto nilang purihin si Mayor. Maraming naghahanap kay Mayor kasi meron silang gustong makuha kay Mayor. And that is true to many people. Gusto nilang makakuha ng kapayapaan, gusto nilang makakuha ng peace of mind, gusto nilang makakuha ng security, ng fulfillment, ng blessings, ng healing. And again, God does bless, God does heal. Ginagawa ng Diyos, nagpapala ang Diyos. May kapayapaan mula sa Diyos. Pero ang paghanap ng mga bagay na ito, ay huwag natin pagkamalan na hinahanap na mismo talaga natin ang Diyos. So let us just read some passages from the book of Psalms, sapagkat napakadaming passages sa book of Psalms na nagpapakita ng talagang hindi lang yung mga bagay patungkol sa Diyos, o hindi lang yung mga makukuha mula sa Panginoon, o yung mga aktibidad na quote and unquote para sa Panginoon, kundi ang Diyos mismo. Ang sabi ng Psalm 42 verse 1, ang sabi ng mga awit, as the hart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. Nauuhaw ang kaluluwa ko sa iyo, O Diyos. Psalm 63 verse 1, ito'y awit ni Haring David. When he was in the wilderness sa Judah, ang sabi, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth after thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land where no water is. Ang dami natin pwede sabihin doon, pero gusto ko makita ho natin, this longing ni Haring David para sa Panginoon, it's not just a spiritual longing, but it affects his flesh. Nararamdaman niya sa laman niya. May epekto sa kanya. He longs for God. Gusto ko ang Diyos. Tuloy pa natin, to see thy power and thy glory as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. So again, it's not just yung safety na binibigay ng Diyos o yung mga blessings, but God Himself, meditating on God Himself, desiring God Himself. Handon yung pagnanasa. There is a longing for God. Psalm 84 verse 2, my soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. My heart and my flesh crieth out for the living God. Siguro naranasan na ho natin na minsan malayo sa ating mahal sa buhay. And there is that crying out, gusto ko siya makita, gusto ko siya makapili, gusto ko na.
Naalala ko ho, ang aking Mrs. Sister John ay nagtrabaho ng ilang taon sa Taiwan. At darating daw talaga yung homesickness. Gusto ko makapiling yung pamilya ko. I miss ko. There's that crying out. Not just for the things of God. Not just for the activities na may kinalaman sa Diyos, but for God Himself. So there is a longing for God. Yung pagmamahal sa Diyos, there is a longing for God. Ang sabi nga ni Jesus, if you love me, keep my commandments. There is an obedience and submission to God sa pagmamahal sa Panginoon. And then pupuntahan pa natin sa susunod, doon yung pagmamahal sa kapatiran, dahil paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal, hindi mo nakikita, pero hindi mo minamahal yung mga kapatid na yung nakikita. So all of this are part of loving God. Nevertheless, again, the point is this: ang isang totoong Kristiyano may pagmamahal sa Diyos. So let me ask this question. I'm not asking if you love God perfectly, because hanggang tayo nasa laman na ito, we cannot love God perfectly. Nagkakasala pa rin tayo. At andun pa rin yung mga iba't ibang mga desires at mga ungodly, mga pagkakataon na nasa ating mga puso at kaisipan, and so on. But what I'm asking is, do you love God? Meron bang pagmamahal sa Diyos? Again, we love Him because He first loved us. Hindi po pwede na hindi mahal ng isang totoong Kristiyano ang Panginoon, sapagkat ang Diyos mismo ang maglalagay ng bagong puso sa taong Kanyang iniligtas. So, do you love God? If you do not love God, sabi ng salita ng Panginoon, you're not in Christ. Wala ka kay Kristo. Maaring sumunod ka sa isang panalangin, maaring aktibo ka sa isang relihiyon, pero kung hindi mo mahal ang Diyos, delikado ang kalagayan. At hindi mo mamahalin ng Diyos na itutulak mo lang, mamahalin ko pa ang Diyos. No. Again, it's a cause and effect. Kailangan mo munang tunay na maranasan, tunay na sumampalataya sa pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya si Kristo Jesus. At ang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ay magre-resulta sa tunay na pagmamahal sa Panginoon. So, isa sa mga number 1 na hahanapin, marka, susubukin natin yung ating mga sarili. Mahal ko ba ang Diyos? Dahil ang totoong Kristiyano, minamahal ang Panginoon. And I hope, mga pag-aaral ho na ito ay naging blessing sa atin. At kung sakali, again, kung may mga tanong, kailangan ng pagliliwanag, please send me a message. At sa biyaya ng Panginoon, sasagutin po natin yan. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita at muli, tulungan mo kami, maunawaan pa ito. Tulungan mo kami na magpasakop dito. Tulungan mo kami na patuloy na mahubog sa wangis ni Kristo. Tulungan mo kami sa biyaya mo na tunay na siyasatin ang aming mga sarili kung kami nga ay nasa pananampalataya. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat po sapat ikaw ang nagbigay sa amin ng bagong puso. Kung kami man, O Diyos, kagaya ng mga mananampalataya sa Ephesus noong unang panahon, dahil nahandoon, napapabayaan ang aming personal na relasyon sa iyo, ang aming pagmamahal sa iyo, patawarin mo po kami. O patawarin mo po kami. Nawa, O Diyos, ang aming buhay ay malarawan. Kung meron mang isa na paglalarawan, ay malarawan ito na kami ay nagmamahal sa iyo. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Nawa ito'y patuloy na makita sa aming mga buhay. At sa pagpapatuloy ng aming gawain maya sa aming pansama-samang pananalangin, ikaw po nawa ang patuloy na maluwalhati.
Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. O muli mga kapatid, salamat po. At reminder again, we'll have our prayer meeting, prayer room. Pagkatapos nito, wait, ipopost ko ho sa ating Facebook group and also sa ating mga group chats at tayo ho nawa ay magkasama-sama sa sama-sama nating pananalangin. God bless po.